Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napapanahong paksa na mahalaga sa ating kalusugan, ang epekto ng kape sa kalusugan ng bato at ang creatinine level. Alam nyo ba, mga kaibigan, ang mahinang bato ay hindi lamang nagdudulot ng pagkapagod o madalas na pag-ihi sa gabi, kundi nagpapataas din ng creatinine level. Isang babala na ang ating mga bato ay labis na nagtatrabaho. Marami sa atin ang nag-iisip na ang kape ay ang ating tagapagligtas sa umaga na nagbibigay ng gising na diwa at lakas. Ngunit may isang katotohanan na maaaring ikagulat ng marami. Ang pag-inom ng maling uri ng kape o ang labis na pagkonsumo nito ay maaaring makasira pa sa ating mga bato. Maaaring tumalon ang creatinine level, maramdaman ang pagkapagod, pamamaga ng mga kamay at paa, at maging ang pagtaas ng presyon ng dugo. Naaalala ko ang isang 70 taong gulang na lolo mula sa Pampanga. Buong buhay niya, mahilig siyang uminom ng kape at pakiramdam niya'y kulang ang kanyang umaga kung wala ito. Ngunit nang magpa-check up siya, nagulat siya. Mataas ang kanyang creatinine at ang kanyang mga bato ay labis na nagtatrabaho. Sa kabutihang palad, binago niya ang uri ng kape na kanyang iniinom. Sa tamang pag-inom at pagkatapos lamang ng ilang linggo, gumaan ang kanyang pakiramdam, nabawasan ang pag-ihi sa gabi at naging stable ang kanyang creatinine. Ang kwento ng lolo ay nagpaunawa sa akin na ang pagpili ng tamang uri ng kape at ang angkop na paraan ng pag-inom ay susi upang mapanatiling malusog ang bato habang patuloy na tinatamasa ang kape araw-araw nang walang masamang epekto sa kalusugan. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang 4 na uri ng kape na hindi nyo dapat inumin at 4 na uri ng kape na dapat inumin ng mga may mahinang bato. Sasamahan din ito ng mga gabay sa ligtas na pag-inom upang mapangalagaan ang kalusugan ng bato habang tinatamasa ang lasa ng kape. Bago tayo magsimula, tandaan niyo pong mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang notification bell dahil patuloy akong magbabahagi ng mga sikreto sa pangangalaga ng bato at pagprotekta sa kalusugan ng matatanda na makakatulong sa inyo na mamuhay ng malusog, mahaba at patuloy na tamasahin ang inyong paboritong kape araw-araw. Bakit? Nakakaapekto ang kape sa bato at creatinine. Mga kaibigan, maraming tao ang nag-iisip na ang kape ay nakakatulong lang para maging gising, masarap ang lasa at hindi nakakasama. Ngunit sa totoo lang, ang kape ay maaaring direktang makaapekto sa bato at sa creatinine level, lalo na sa mga matatanda at sa mga may mahinang bato. Una, intindihin muna natin ang kaunting tungkol sa creatinine. Ang creatinine ay isang waste product na nagmumula sa muscle metabolism na sinasala ng bato palabas ng katawan. Kapag humina ang bato, nababawasan ang kakayahan nitong magsala at tataas ang creatinine sa dugo. Ito ay isang senyales na ang bato ay labis na nagtatrabaho. Kaya paano nakakaapekto ang kape? Ang kape ay naglalaman ng caffeine, isang potent stimulant. Kapag uminom ka ng maraming kape, ang caffeine ay nagpapataas ng pag-ihi ng tubig at sodium sa katawan na nagpapahirap sa bato na patuloy na magtrabaho, nagiging sanhi ng dehydration, nagpapataas ng glomerular filtration pressure, at minsan ay nagpapataas ng creatinine pansamantala. Bukod dito, ang ilang uri ng kape na mayaman sa asukal, matabang gatas, synthetic flavorings o pre-mixed instant coffee ay maaaring magdagdag ng pabigat sa bato na nagiging sanhi ng pagtambak ng toxins, labis na taba at pagtaas ng panganib ng pamamaga ng bato. Para sa mga may mahinang bato, ang pag-inom lamang ng maling uri ng kape ng ilang beses ay maaaring magpataas ng pag-ihi sa gabi, pagkapagod at pamamaga ng mga kamay at paa. Lalo na, ang pag-inom ng matapang na kape o maraming tasa sa isang araw ay nagpapahirap sa bato na nagpapataas ng creatinine at sa katagalan ay humahantong sa chronic kidney disease. Sa kabilang banda, kung pipiliin ang tamang uri ng kape, inumin ng sapat at sa tamang oras, ang kape ay maaari pa ring maging kasiyahan at makakatulong pa sa panunaw at sa kalinawan ng isip. Kaya, upang maprotektahan ang bato, mahalaga hindi lang bawasan ang dami ng kape, kundi malaman din kung aling uri ng kape ang mabuti at aling uri ang dapat iwasan. At ito ang mahalagang bahagi na nais kong ibahagi sa inyo. 4 na uri ng kape na hindi mo dapat inumin at 4 na uri na dapat mong inumin, kasama ang ligtas at epektibong paraan ng pag-inom para sa mga may mahinang bato. Uri 1. Instant coffee, pre-mixed, rich in sugar at artificial flavorings.
Alam nyo ba na ang uri ng kape na madalas inumin ng marami araw-araw, ang instant coffee na pre-mixed at karaniwang ibinebenta sa mga sachet o lata, ay maaaring maging isang nakatagong kaaway ng bato, lalo na sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine. Ang uri ng kape na ito ay hindi ligtas gaya ng pagkakomportable nito. Una sa lahat, ang problema ay nasa mataas na nilalaman ng asukal at artificial flavorings sa mga instant coffee na ito. Ang isang lata ng pre-mixed coffee ay karaniwang naglalaman ng 10 hanggang 20 gramo ng asukal, katumbas ng 2 hanggang 4 na kutsaritang asukal. Ayon sa isang pag-aaral ng Clinical Journal of the American Society of Nephrology noong 2016, ang mataas na dami ng asukal na ito ay nagpapataas ng pabigat sa bato dahil mas maraming asukal ang kailangang salain ng bato na nagiging sanhi ng pagtaas ng creatinine at panganib na magkaroon ng chronic kidney disease. Bukod pa rito, ang pre-mixed instant coffee ay naglalaman din ng artificial flavorings at preservatives upang mapanatili ang lasa nito sa mahabang panahon. Ang ilang compounds sa synthetic flavorings ay maaaring magpataas ng pamamaga sa katawan. Ayon sa isang pag-aaral ng Journal of Agricultural and Food Chemistry noong 2018, ang chronic inflammation ay isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis bumaba ang function ng bato, lalo na sa mga matatanda. Dagdag pa rito, bagaman ang instant coffee ay naglalaman din ng caffeine. Ang dami ng caffeine sa mga pre-mixed varieties ay karaniwang hindi kontrolado ng eksakto. Ang patuloy na pag-inom nito sa isang araw, kasama ang asukal at flavorings, ay magpapataas ng glomerular filtration pressure, GFR. Ayon sa Journal of Renal Nutrition noong 2015, nangangahulugan ito na mas matindi ang pagtatrabaho ng bato na sa katagalan ay magpapataas ng creatinine at magpapahina sa bato. Para sa mga matatanda, mas malala ang problema dahil mas sensitibo ang kanilang katawan sa asukal, flavorings at caffeine na madaling humantong sa pagbabago-bago ng presyon ng dugo, palpitations at insomnia na nagpapahirap sa bato na magtrabaho sa ilalim ng matinding stress sa mahabang panahon. Payo, kung umiinom kayo ng pre-mixed instant coffee araw-araw, isaalang-alang ang pagbabawas o pagpapalit nito sa pure roasted and ground coffee, walang asukal o mga herbal tea na mas banayad sa bato. Mangyaring mag-comment ng 1 kung umiinom kayo ng ganitong uri ng kape at nais ninyong makahanap ng ligtas na kapalit para sa inyong bato. Uri 2. Masyadong matapang na roasted and ground coffee, may maraming kape powder at high dosage. Alam nyo ba na ang sobrang matapang na roasted and ground coffee na inihanda na may mas maraming kape powder kaysa sa karaniwan ay isa sa mga uri ng kape na mapanganib sa bato, lalo na sa mga may mahinang bato o mataas na creatinine. Maraming tao ang gusto ng matapang na kape dahil sa malalim nitong lasa at agarang epekto ng pagiging gising. Ngunit ang mataas na konsentrasyon na ito mismo ang nagbibigay ng malaking pabigat sa bato. Ang unang dahilan ay ang sobrang taas na nilalaman ng caffeine. Ayon sa isang pag-aaral ng American Journal of Kidney Diseases noong 2014, ang mataas na caffeine ay maaaring magpataas ng glomerular filtration rate pansamantala na nagbibigay ng pressure sa bato. Kung gagamitin ng matagal, lalo na sa mga matatanda, maaaring mas mabilis na bumaba ang function ng bato na humahantong sa pagtaas ng creatinine. Pangalawa, ang matapang na roasted and ground coffee ay karaniwang gumagawa ng mas maraming oxidative compounds at chlorogenic acid. Isang pag-aaral na inilathala sa Food and Chemical Toxicology noong 2017 ay nagpahiwatig na kapag inihanda ng masyadong matapang, ang mga compounds na ito ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa lining ng tiyan na humahantong sa hindi pagkatunaw, dehydration, at nagpapahirap sa bato na magtrabaho upang mapanatili ang electrolyte balance. Sa mga matatanda na ang bato ay mayroon ng nabawasang kakayahan sa pagsala, mas madaling masira kung regular na iinom ng kape na may mataas na konsentrasyon. Pangatlo, maraming tao ang gumagawa ng matapang na kape na may kasamang asukal, matabang gatas o non-dairy creamer na nagpapataas ng metabolic burden sa bato. Ayon sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology noong 2016, ang asukal at taba sa matapang na kape ay maaaring magpataas ng creatinine at panganib ng visceral fat accumulation na nagpapahirap sa puso at bato. Payo, dapat ninyong bawasan ang dami ng matapang na kape na iniinom. Uminom ng roasted and ground coffee ng katamtaman, walang idinagdag na asukal o matabang creamer.
at hatiin sa maraming maliliit na pag-inom sa isang araw upang hindi labis na magtrabaho ang bato. Para sa mga matatanda, pinakamainam na limitahan sa isang maliit na tasa tuwing umaga at samahan ng pag-inom ng maraming tubig. Mangyaring mag-comment ng 2 kung umiinom kayo ng masyadong matapang na kape at nais ninyong malaman ang ligtas na paraan ng pag-inom para sa bato. Uri 3, cold brew, nitro coffee, o kape na may malakas na flavorings. Sa mga nakaraang taon, ang cold brew, nitro coffee at mga uri ng kape na may malakas na flavorings ay naging napakapopular sa mga kabataan. Gayunpaman, para sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahinang bato o mataas na creatinine, ito ay mga uri ng kape na dapat iwasan ng husto. Ang unang dahilan ay ang mataas at stable na nilalaman ng caffeine sa mahabang panahon. Ang cold brew ay ibinababad sa malamig na tubig sa loob ng maraming oras, kaya kahit mas banayad ang lasa nito kaysa sa mainit na kape, ang caffeine sa kape ay napakataas pa rin, mas mataas pa kaysa sa regular na kape. Isang pag-aaral ng Journal of Caffeine Research noong 2018 ay nagpakita na ang pag-inom ng labis na cold brew ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagtaas ng presyo ng dugo, pagtaas ng tibok ng puso, at pressure sa bato na humahantong sa panganib ng mataas na creatinine. Pangalawa, ang nitro coffee at mga kape na may malakas na flavorings ay naglalaman ng maraming chemical compounds na lumilikha ng lasa. Ilang pag-aaral, tulad ng Food and Chemical Toxicology noong 2019, ay nagpahiwatig na ang synthetic flavorings at additives sa kape ay maaaring maging sanhi ng stress sa bato, lalo na kapag ang bato ay mayroon ng nabawasang function dahil sa edad. Ang mga compounds na ito ay nagpapataas din ng panganib ng dehydration at electrolyte imbalance na nagpapahirap sa bato. Pangatlo, ang mga matatanda ay mas madalas na alerhiya o sensitibo sa malalakas na flavorings. Kapag pinagsama sa mataas na caffeine, maaari itong maging sanhi ng insomnia, palpitations, mabilis na tibok ng puso na nagpapagod sa katawan at nagpapahirap sa bato sa pagsasala ng dugo. Ayon sa American Journal of Kidney Diseases noong 2020, ang mahinang pagtulog ay isang salik na nagpapataas ng creatinine at urea sa dugo na nagpapahirap sa bato na gumaling. Payo, kung nais ninyong tamasahin ng kape, iwasan ang cold brew, nitro coffee o mga kape na may malakas na flavorings. Sa halip, pumili ng katamtamang roasted and ground coffee, dilute ito, walang idinagdag na asukal, matabang creamer o artificial flavorings, inumin ng paunti-unti at samahan ng maraming tubig upang mabawasan ang pabigat sa bato. Mangyaring mag-comment ng 3 kung umiinom kayo ng ganitong uri ng kape at nais ninyong makakuha ng gabay sa ligtas na kapalit para sa bato. Uri 4. Patuloy na pag-inom ng malaking dami ng kape sa isang araw. Ang patuloy na pag-inom ng malaking dami ng kape sa isang araw ay isang karaniwang gawi, ngunit ito ay isang tahimik na kaaway ng bato, lalo na sa mga matatanda o sa mga may mataas na creatinine. Kapag umiinom ng labis na kape, ang bato ay kailangang patuloy na magtrabaho upang salain ang caffeine na nagpapataas ng glomerular filtration pressure at sa katagalan ay madaling humantong sa pagbaba ng function ng bato. Ang unang dahilan, ang labis at patuloy na caffeine ay nagpapagana sa bato at adrenal glands. Isang pag-aaral ng Kidney International noong 2017 ay nagpahiwatig na ang mga umiinom ng higit sa 4,005 tasa ng kape araw-araw ay may 20,030% na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng problema sa function ng bato kumpara sa mga umiinom ng katamtaman. Ang caffeine ay nagpapagana sa hormone na nagtatago ng tubig at sodium na nagpapataas ng presyo ng dugo at pressure sa bato, lalo na mapanganib sa mga matatanda na may mahinang bato. Ang pangalawang dahilan, dehydration at electrolyte imbalance. Ang pag-inom ng kape ng maraming beses sa isang araw ay nagpapataas ng pag-ihi na humahantong sa kakulangan ng tubig sa katawan na nagpapahirap sa bato na magtrabaho ng doble upang salain ang dugo. Ayon sa Journal of Renal Nutrition noong 2019, ang matagal na sitwasyong ito ay madaling maging sanhi ng chronic kidney damage, mataas na creatinine at pagbaba ng filtration function. Ang pangatlong dahilan, epekto sa pagtulog at tibok ng puso. Ang pag-inom ng kape sa hapon o gabi ay maaaring maging sanhi ng insomnia, palpitations, mabilis na tibok ng puso na nagpapagod sa katawan, nagpapataas ng stress, at may masamang epekto sa function ng bato.
Ang American Journal of Kidney Diseases noong 2020 ay nagpahiwatig na ang mahinang pagtulog ay isang salik na nagpapataas ng creatinine at blood urea na nagpapahirap sa bato na gumaling. Payo: limitahan ng 1 o 2 tasa ng kape. Araw-araw, inumin sa umaga, dilute ito, walang idinagdag na asukal o matabang creamer. Samahan ng pag-inom ng maraming tubig upang mabawasan ang pressure sa bato. Kung nais uminom pa, subukan ng herbal tea o tubig bilang kapalit. Mangyaring mag-comment ng tatampor kung umiinom kayo ng maraming kape araw-araw at nais ninyong makakuha ng gabay sa ligtas na kapalit para sa bato. Kaya't natalakay na natin ang 4 na uri ng kape na hindi dapat inumin ng mga may mahinang bato at mataas na creatinine. Gaya ng nakita ninyo, ang mga uri ng kape na masyadong matapang, may maraming flavorings, o ininom ng tuloy-tuloy sa isang araw ay maaaring magdagdag ng pabigat sa bato na nagpapahirap kontrolin ng creatinine at madaling magdulot ng pagkapagod at insomnia. Ngunit huwag mag-alala, hindi lahat ng kape ay mapanganib. Mayroon pa ring ligtas na uri ng kape na makakatulong sa pagiging gising nang hindi nakakasama sa bato kung pipiliin at ihahanda ng tama. Sa susunod na bahagi, gagabayan ko kayo sa 4 na uri ng kape na maaring inumin araw-araw ng mga may mahinang bato kasama ang tiyak na paraan ng paghahanda upang lubos na tamasahin ang lasa habang pinoprotektahan ang kalusugan ng bato. Manatiling nakatutok upang malaman kung paano tamasahin ang kape ng matalino, masarap at ligtas. Uri 1. Pure Roasted and Ground Coffee, inihanda ng katamtaman Pure Arabica o Robusta. Sa Pilipinas, ang Pure Roasted and Ground Coffee ay isang popular at pamilyar na pagpipilian para sa marami. Gayunpaman, ang ugali ng paghahanda ng masyadong matapang o pagdaragdag ng maraming asukal at condensed milk ay ang problema na nagbibigay ng pressure sa bato, lalo na sa mga matatanda o sa mga may mataas na creatinine. Kapag uminom ng pure coffee na inihanda ng katamtaman, hindi lang ninyo matatamasa ang natatanging aroma, kundi makakatulong din kayong protektahan ang bato at mabawasan ang panganib ng pagtaas ng creatinine. Gabay sa pagpili ng pure coffee, pumili ng 100% pure Arabica o Robusta, walang flavorings, walang halong powder o asukal. Ang Arabica ay may banayad na lasa, malambot na aroma, habang ang Robusta ay mas matapang, may mas mataas na caffeine, angkop sa mga gusto ng malakas na lasa. Iwasan ang mga pre-ground coffee na ibinebenta sa supermarket o pre-mixed coffee dahil ang mga ito ay karaniwang naglalaman ng stabilizers, flavorings at asukal na nakakasama sa bato. Gabay sa paghahanda, ang 10,012 gramo ng kape sa 200 ml na mainit na tubig ay sapat na, huwag gumawa ng masyadong matapang. Gumamit ng tradisyonal na pour-over method o maliit na coffee maker upang kontrolin ang daloy. Ang tubig ay dapat nasa 90,095 degrees Celsius. Huwag gumamit ng masyadong kumukulong tubig upang maiwasan ang pagbabago ng aroma at nutrients sa kape. Mga benepisyo, ipinakita ng mga pag-aaral na siyentipiko ang positibong epekto ng pure coffee kung gagamitin ng katamtaman. Ang European Journal of Clinical Nutrition noong 2002 ay nagpahiwatig na ang pag-inom ng pure coffee na inihanda ng katamtaman ay maaaring mapabuti ng bahagya ang function ng bato, hindi nagpapataas ng creatinine tulad ng instant coffee o sobrang matapang. Ang caffeine sa katamtamang dosis ay nakakatulong din sa pagiging gising, binabawasan ang pagkapagod at nagpapataas ng mental focus, lalo na kapakipakinabang sa mga matatanda upang mapanatili ang pang-araw-araw na gawain. Mahalagang paalala, iwasan ang pagdaragdag ng asukal o condensed milk ng maraming beses sa isang araw. Ang mga matatanda ay dapat uminom ng 1 o 2 tasa araw-araw, pinakamainam sa umaga. Limitahan ang pag-inom pagkatapos ng 4 p.m. upang hindi maapektuhan ang pagtulog. Inumin ng dahan-dahan, lasapin upang mabawasan ang pressure sa bato at makatulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng antioxidants mula sa kape. Mangyaring mag-comment ng 5 kung umiinom kayo ng pure coffee ng tama. Uri 2, Pinoy Brewed Coffee Fin o Drip, na mahina, walang asukal o may kaunting fresh milk lamang. Para sa maraming Pilipino, ang brewed coffee, fin o drip ay isang hindi maiiwasang ritual tuwing umaga. Gayunpaman, ang karaniwang problema ay ang paghahanda ng masyadong matapang o pagdaragdag ng maraming asukal at condensed milk, lalo na sa mga matatanda. Ito ay maaaring magdulot ng labis na pabigat sa bato at magpataas ng creatinine. Sa halip, ang mahinang brewed coffee, walang asukal
o may kaunting fresh milk lamang ay isang ligtas at mabuting pagpipilian para sa kalusugan ng bato. Gabay sa pagpili at paghahanda ng mahinang brewed coffee, pumili ng pure Arabica o Robusta coffee, walang idinagdag na flavorings o pre-ground coffee na ibinebenta sa sachet. Ang dami ng kape ay humigit kumulang 8 hanggang 10 gramo sa 150,180 ml na mainit na tubig ay sapat na upang hindi masyadong matapang ang lasa ng kape at mabawasan ang pressure sa bato. Gumamit ng maliit na fin o tradisyonal na aluminum fin. Ang tubig ay dapat nasa 90,095 degrees Celsius. Huwag gumamit ng masyadong kumukulong tubig upang maiwasan ang pagbaba ng aroma at antioxidants. Kung nais magdagdag ng gatas, gumamit lamang ng 1 o 2 kutsara ng unsweetened fresh milk, iwasan ang condensed milk o matabang gatas na may maraming asukal. Mga benepisyo. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Nephrology noong 2021, ang pag-inom ng katamtamang diluted coffee ay nakakatulong sa pagpapabuti ng renal circulation, binabawasan ang glomerular filtration pressure, at hindi nagpapataas ng creatinine ng malaki. Bukod dito, ang caffeine sa banayad na dosis ay nakakatulong sa pagtaas ng pagiging gising, pagpapabuti ng memorya at mental focus, angkop sa mga matatanda na nais mapanatili ang pang-araw-araw na gawain. Paalala, dapat uminom ng 1 tasa tuwing umaga. Iwasan ang pag-inom ng maraming beses sa isang araw upang hindi maapektuhan ang pagtulog at mabawasan ang pressure sa bato. Lasapin ang kape ng dahan-dahan. Huwag inumin ng masyadong mabilis upang mas mahusay na sumipsip ang katawan ng antioxidants. Iwasan ang pagpapares ng kape sa mga matatamis na inumin o maraming asukal ng sabay-sabay dahil madali itong magpataas ng blood sugar at makakaapekto sa bato. Mangyaring mag-comment ng 7-6 kung umiinom kayo ng mahinang brewed coffee ng tama. Uri 3, Pure Short Espresso, 1,002 tasa araw-araw. Ang espresso ay isang kilalang uri ng concentrated coffee, karaniwang iniinom sa mga coffee shop o ginagawa sa bahay gamit ang makina. Para sa mga matatanda at sa mga may mahinang bato, ang pure espresso na iniinom ng 1,002 tasa araw-araw ay isang ligtas at epektibong pagpipilian kung gagamitin ng tama. Gabay sa pagpili at paghahanda, pumili ng 100% pure Arabica o Robusta coffee. Walang idinagdag na flavorings, asukal o matabang gatas. Ang dami ng kape ay 7,009 gramo para sa 25 ml na tubig ay sapat na para sa isang short espresso. Huwag gumawa ng higit pa upang maiwasan ang paglampas sa pinapayagan na caffeine level. Gumamit ng kalidad na espresso machine na nagpapanatili ng temperatura ng tubig sa 90,095 degrees Celsius upang mapanatili ang aroma at antioxidants. Kung nais ng matamis, magdagdag lamang ng kaunting fresh milk o isang maliit na patak ng pulot, iwasan ang refined sugar. Mga benepisyo. Ayon sa isang pag-aaral ng European Journal of Nutrition noong 2022, ang pag-inom ng pure espresso sa katamtamang dosis ay nakakatulong sa pagpapabuti ng renal circulation nang hindi nagpapataas ng creatinine, nagpapataas ng pagiging gising at sumusuporta sa konsentrasyon, binabawasan ng pagkapagod, naglalaman ng malakas na antioxidants na nakakatulong protektahan ng mga cells ng bato mula sa oxidative stress. Ipinakita ng isa pang pag-aaral ng Harvard Medical School noong 2021 na ang mga umiinom ng 1 o 2 tasa ng espresso araw-araw ay may mas mahusay na cardiovascular at renal health benefits kumpara sa pag-inom ng matapang na premix coffee o pag-inom ng labis na beses sa isang araw. Paalala, huwag uminom ng higit sa 2 tasa ng espresso araw-araw, lalo na sa hapon o gabi upang maiwasan ang insomnia at pagtaas ng pressure sa bato. Ang mga matatanda ay dapat lasapin ng dahan-dahan ang bawat patak upang maabsorb ng katawan ng caffeine at antioxidants ng optimal. Samahan ng pag-inom ng sapat na tubig sa isang araw upang mabawasan ang pabigat sa bato. Mangyaring mag-comment ng 7 kung tinatamasa nyo ang pure espresso ng tama, uri 4, diluted brewed coffee, fin o drip na pinagsama sa herbs, 1 tasa tuwing umaga. Para sa mga matatanda at sa mga may mahinang bato, ang diluted brewed coffee, fin o drip na pinagsama sa herbs ay isang mahusay na pagpipilian upang tamasahin ang lasa ng kape habang pinoprotektahan ang bato. Ang ganitong uri ng kape ay nakakatulong sa pagiging gising habang binabawasan ang epekto ng malakas na caffeine sa katawan.
Gabay sa pagpili at paghanda. Pumili ng pure Arabica o Robusta coffee. Walang idinagdag na asukal, flavorings o pre-mixed coffee. Gawing diluted sa pamamagitan ng paggamit ng 10 gramo ng kape sa 200,250 ml ng mainit na tubig. Sapat na tubig upang hindi masyadong matapang ang kape. Pagsamahin sa ligtas na herbs para sa bato, halimbawa, gotu kola, lotus seeds o mild licorice, na nakakatulong sa panunaw at nagpapababa ng pabigat sa bato. Gumamit ng maliit na fin o paper filter at inumin ng 1 tasa tuwing umaga upang mas mahusay na maabsorb ng katawan ng nutrients. Mga benepisyo. Ayon sa isang pag-aaral ng Asian Journal of Clinical Nutrition noong 2021, ang diluted coffee na pinagsama sa herbs ay nakakatulong sa banayad na function ng bato, hindi nagpapataas ng creatinine. Ang ligtas na herbs tulad ng gotu kola o lotus seeds ay naglalaman ng antioxidants at anti-inflammatory compounds na nakakatulong protektahan ang mga cells ng bato mula sa oxidative stress. Ang caffeine sa diluted coffee ay sapat lamang upang maging gising nang hindi nagbibigay ng pressure sa puso at bato tulad ng matapang na kape. Paalala, uminom lamang ng 1 tasa tuwing umaga, iwasan ang pag-inom sa hapon o gabi upang hindi maapektuhan ang pagtulog. Huwag magdagdag ng asukal o condensed milk ng maraming beses sa isang araw. Ang mga matatanda ay dapat pagsamahin ang herbal coffee sa pag-inom ng sapat na tubig at pagpapanatili ng isang light, low-salt diet upang maprotektahan ang bato. Mangyaring mag-comment ng wano kung umiinom kayo ng diluted brewed coffee na pinagsama sa herbs ng tama. Para sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine, ang pag-inom ng kape ay hindi ganap na ipinagbabawal, ngunit kailangang inumin ng tama upang maprotektahan ang bato, limitahan ang pagtaas ng creatinine, at mapanatili pa rin ang gising na diwa. Ayon kay Dr. Javier Santos, isang dalubhasa sa nephrology sa isang kilalang ospital sa Maynila, ang mga matatanda na may mahinang bato ay dapat pumili ng pure, katamtamang roasted and ground coffee, iwasan ang instant, pre-mixed, matapang na kape, at kape na may malalakas na flavorings. Ihain ng katamtamang diluted, 1 o 2 tasa araw-araw, pinakamainam sa umaga, iwasan ang pag-inom pagkatapos ng 4 p.m. upang hindi maapektuhan ang pagtulog. Limitahan ang pagdaragdag ng asukal, condensed milk, o matabang creamer. Kung kinakailangan, isang napakaliit na dami lamang upang hindi magdagdag ng pabigat sa bato. Obserbahan ang katawan. Kung nakakaranas ng pamamaga, madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod, dapat pansamantalang ihinto at kumonsulta sa doktor. Ayon sa pagbabahagi ni G. Roberto de la Cruz, 68 taong gulang, mula sa lungsod ng Cebu. Dati, si G. De la Cruz ay umiinom ng pre-mixed instant coffee na may asukal 3 hanggang 4 na tasa araw-araw. Ang resulta ay bahagyang tumaas ang kanyang creatinine at humina ang kanyang bato. Matapos makinig sa payo ng doktor, lumipat siya sa pure roasted and ground coffee na inihanda ng mahina sa fin, walang asukal, 1 tasa tuwing umaga. Pagkatapos ng 3 buwan, ibinahagi niya, "Mas gising ako sa umaga. Masarap ang tulog ko sa gabi at mas stable ang aking mga kidney indicators sa huling pagsusuri." Mga practical tips para sa mga matatanda. Laging kontrolin ang dami ng kape. 1 tuta sa araw-araw, ihain ng katamtaman. Pumili ng pinakamainam na oras ng pag-inom sa umaga. Iwasan ang pag-inom ng kape kapag walang laman ng tiyan. Samahan ng tubig. Uminom ng sapat na tubig araw-araw upang suportahan ang bato sa pagtanggal ng toxins. Obserbahan ang katawan at magkaroon ng regular na check-up sa creatinine, presyon ng dugo at timbang. Konklusyon, mga kaibigan, hindi masama ang kape. Sa katunayan, nakakatulong pa ito sa pagiging gising at nagpapataas ng sigla araw-araw. Ngunit para sa mga matatanda, may mahinang bato at mataas na creatinine, ang mahalaga ay ang malaman kung aling uri ng kape ang angkop at kung paano ito inumin ng tama. Ang 1 tasa ng pure coffee na inihanda ng katamtaman sa umaga, walang asukal o may kaunting fresh milk lamang ay maaaring magbigay sa inyo ng kasiyahan sa aroma habang pinoprotektahan ang kalusugan ng bato. Gaya ng kwento ni G. Roberto de la Cruz, ang pagbabago lamang ng ugali sa pag-inom ng kape ay sapat na upang masarap ang kanyang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi at nanatiling stable ang kanyang kidney indicators. Ito ay patunay na ang maliit ngunit tamang pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan. Kaya, hayaan ang bawat tasa ng kape ninyo sa umaga
na hindi lamang isang kasiyahan kundi isang matalino at ligtas na hakbang sa pangangalaga ng bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mga pagbabahaging ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan sa mga sikreto sa pangangalaga ng kalusugan, ligtas na kape, at iba pang tips sa nutrisyon sa aking channel. Salamat sa inyong lahat.